Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Isang mapapalang umaga sa bawat isa. Ngayon po ay April 10, 2024. So, good morning po sa lahat. Nandito po muli tayo sa programang Biyaya sa Pagkaaga. Dito lang po sa DWLB BBS FM 91.9. So, isang mapapalang umaga po sa lahat. Ako po si John Mark Francis po ng Youth with a Mission at Naga Grace Presbyterian Church. At good morning po sa ating mga kapamilya sa Iriga, sa Lupi at sa lahat ng makikinig na ating mga kapamilya, especially yung mga makikinig sa live natin sa Facebook Live at sa lahat po ng mga tagapakinig natin na maagang magising para po lamang makapakinig ng biyaya sa pagkaaga. And good morning po mga ating kamanggagawa sa mga ating Omni Pastors. Good morning po sa lahat at patuloy na tayo ay palakasin ng ating Panginoon. Hindi lamang sa physical, hindi lalo na sa ating spiritual na buhay. So, salamat po sa programang ito na patuloy tayong ginagamit para po sa ating biyaya sa pagkaaga. And good morning din kay Sir Ariel nandito sa ating technical side. So, good morning po muli sa lahat na nagkakapi na sa mga oras na to. So, tayo po ay magkakasama po muli sa loob ng kalahating oras ngayong umaga ito. Nawa po ay tayo ay punong-puno ng pag-asa na ang araw na to ay katiwalaan tayo ng Panginoon ng biyaya sa buong maghapong ito. So ngayon pong araw ay holiday. Alam ko holiday po ngayon. 2 araw na sunod-sunod na holiday po. So masaya po ang karamihan dahil mga magbabakasyon, 2 araw muli na bakasyon sa kanilang trabaho man or mga eskwelahan, yung mga estudyante. So, good morning po sa lahat. And, sige po, tayo po muna ay manalangin para po sa ating pagpapatuloy sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Dakila ka, Ama, at patuloy kang purihan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, O Diyos, muli sa pagkakataong ito na kami muli po ay kakasama-sama para sa programang ito sa biyaya sa pagkaaga. Salamat po sa patuloy mong pagkilos sa buhay ng bawat isa. Patuloy po, O Diyos, na ikaw ang mahayag sa umagang ito. Patuloy kang maparangalan at patuloy kang malahati, Panginoon God. At nawa po, Panginoon, lahat ng tagapakinig, tagapanood, Panginoon God, nawa pagkatiwalaan at pangunawa, katiwalaan, Panginoon God, ng iyong presensya, Panginoon, sa umagang ito, na ikaw ang Panginoon ang mahayag at patuloy kang makapurihan sa buhay ng bawat isa. We thank you, Lord, at patuloy kang mapasalamatan sa programang ito, Panginoon God. Salamat po. Maraming sa dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, ngayon pong umaga ay tayo po ay talaga para po sa muli sa programang ito. At ang ating pag-uusapan ay ang intimacy with God. Yung papalagay ang loob sa ating Panginoon. Pagkakaroon ng relasyon, malalim na relasyon sa ating Panginoong Diyos. So, ito po ay isang magandang topic. Ito magandang kausapin na kung saan ay dapat talaga tayo na magkaroon ng tunay na intimate or malalim na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. So sabi nga po ng tinignan ko po yung meaning ng intimacy. Ang mababaw na po dito is familiarity or close familiarity or closeness. Ibig sabihin talagang kilala mo yung isa, kilala mo yung kung magkaibigan man, magkapamilya o kung magkakilala man, dapat kilala mo siya kung ano siya, kilala mo siya kung sino siya, kilala mo siya kung anong gusto niya at kung ano yung palagi niyang sinasabi. So sa ating pag-uusapan ngayon ay dapat magkaroon tayo ng tunay na intimate relationship sa ating Panginoon or intimacy sa ating Diyos. So magandang usapin po ito na kung saan sabi nga ang tunay na relasyon sa Diyos ay dapat magkaroon tayo ng malalim na ugnayan sa Kanya. Dapat tayo pong tagapakinig
saan man po kayo naroon. Ano po, sa hindi natin na mga nabati na para maipahayag natin itong mga salita, ay magkaroon tayo, nawa po ay masiyasat po natin yung sarili natin kung tayo po ay may tunay na relasyon or may malalim na relasyon sa ating Panginoon. Sabi nga po ay yung relasyon sa Diyos ay personal. Ano po, personal ang relasyon natin sa Panginoon. Hindi po kung ang mga magulang natin ay, sabi nga po, ay Kristiyano or mananampalataya sa Diyos, tayo po yung mga anak o mga ibang kapamilya ay Kristiyano na din. Ano po, kundi dapat lahat po tayo magkaroon ng intimate relationship sa ating Panginoon. Ano po, yung intimacy natin, yung malalim na kaugnayan sa ating Panginoon. So, yung mga Kristiyano, mga mananampalataya sa pamilya, may responsibilidad po tayo na ipahayag yung ating pananampalataya sa ating mga kapamilya. Ano po, yung unang ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng ating Diyos is yung ating kapamilya. Ano po, yung sa loob mismo ng ating tahanan at of course yung mga kamag-anak natin. Yun po yung unang ministry na dapat natin na maabot po sila ng ating pananampalataya, na nawa ay sila man po ay magkaroon ng malalim or intimate na relasyon sa Diyos. Ano po? So, lahat po na nagki-claim na may relasyon sa Diyos, may responsibilidad po tayo na ipahayag ang ating Panginoon, ang pananampalataya natin. Wag po natin, sabi nga, wag po natin itago lamang yung ating pananampalataya, kundi i-share po natin. Ano po? So, very personal ang intimate na relasyon sa Diyos, ang intimacy ng Panginoon. So, dawa po ang lahat ay magkaroon ng malalim na kaugnayan sa ating Panginoon. Especially na tayo po ay, sabi nga, ay nag-claim na Kristiyano. Po, sana hindi lang po sa bibig natin, kundi yung sa puso natin, yung puso na talagang may tunay na malalim na kaugnayan sa ating Panginoon. Ano po? Ang tunay na relasyon sa Diyos o pagiging intimate sa Panginoon ay hindi lamang po, sabi nga, walang salita na makaka-describe, ano po, kundi ito po ay yung naramdaman talaga sa puso. Ano po, kahit pag tinatanong tayo kung tayo man ay may relasyon sa Diyos o may malalim na relasyon sa Diyos, parang mahirap ipaliwanag, pero dapat maramdaman ng ating puso na tayo mismo ay may tunay na relasyon sa Diyos, ay may malalim na kaugnayan sa ating Panginoon. Ano po? At ito po ay pag may tunay tayong relasyon sa Diyos, so malalim na kaugnayan sa ating Panginoon, ito po ay, sabi nga po, ay nakikita, ano po, nakikita sa ating gawa, nakikita sa action natin. Ano po, nakikita sa dapat makita yung buhay Kristiyano sa atin. Ano po, dapat makita yung pag-ibig sa atin, makita yung attitude sa atin na tayo ay may malalim na relasyon sa Diyos. Ano po, so dapat makita po ito sa atin. So nawa po ay muli ay siya sa atin po natin ang sarili natin, sa lahat ng ating tagapakinig at sa mga makakapanood pang iba. Ano po, na nawa ay alamin po natin, tayo po ba ay may tunay na malalim na kaugnayan sa Diyos, yung intimate ba yung relasyon natin sa Diyos, or shallow lang, ano po, or mababaw lang pagkakilala natin sa Diyos. Ano po, so dapat i-seek natin ang tunay na Diyos. Ano po, sabi ko nga po kanina, closeness, familiarity, dapat familiar ka sa gustong ipagawa ng Panginoon sa iyo. So ngayon po ang umaga, ito po yung pagpapatuloy natin. Ano po sabi? True intimacy with God is something that has been sought by Christian. So again, dapat tayo pong mga Kristiyano, ito po yung hinahanap natin. Ano po, dapat hanapin po natin na yung tunay na intimate na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Hindi lamang po, sabi nga po, ay mga Sunday Christian lang tayo, kundi dapat para Monday to Sunday, hinahanap natin ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. So kung hindi po tayo excited na maghanap sa presensya ng Panginoon, or hindi po na tayo excited na maramdaman yung presensya ng Panginoon sa atin sa araw-araw, tanungin po natin sarili po natin, tayo po ba ay may malalim na kaugnayan sa Diyos, or mababaw pa lang yung ating sabi nga, pagkakakilala sa ating Panginoon.
Po, dapat makita po natin yung sarili natin kung nasaan na tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Tayo po ba ay na-stuck sa pananampalataya natin or tayo po ay lumalago at para po magkaroon tayo ng tunay at malalim na kaugnayan sa ating Panginoon. Ano po? Dapat po ito po yung ma-experience natin, yung closeness of an intimate relationship with God. Ano po, yung malalim na kaugnayan sa Panginoon ang dapat natin na hanapin. Ano po? Of course, may mga taong pwedeng tumulong sa atin para lumawak, lumalim pa yung ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Ano po? At of course, mayroon na po tayong yung Bible po natin mismo, yung salita po mismo ng Panginoon. Makikita po natin doon yung mga kasagutan kung paano magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Ano po? Dapat sabi nga po ay talagang yung tunay na relasyon sa Diyos, hindi lamang ito feelings, hindi lamang po ito emosyon. Hindi lamang po ito, sabi nga, ay naramdaman natin sa isipan natin o sa ano natin, kundi deep sa ano pa ito, mas malalim pa sa emosyon ang tunay na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. At of course, paano tayo magkakaroon ng tunay na intimate na relasyon sa ating Panginoon? Sabi nga po ng Proverbs 3:32, ang sabi po dito, "For the Lord takes the upright into His confidence." Ano po? Sabi nga, God cannot have an intimacy with evil or the disobedient Christian. Kung tayo po ay di sumusunod sa gusto ng ating Panginoon, ano po, kung tayo po ay sumusuway sa mga kagustuhan ng ating Panginoon, ano, kung tayo po ay hindi na, sabi nga, hindi po nasusunod yung mga kautusan ng ating Panginoon, yung mga salita ng Diyos sa Biblia, ano po, hindi po natin mararanasan ang tunay at malalim na kaugnayan sa ating Panginoon, yung sinasabi nating intimacy with God. Ano po, hindi po natin siya may experience kung tayo po ay patuloy na nagdi-disobey sa kanyang mga kagustuhan sa buhay po natin. Apo, nandyan na po yung Biblia na kung saan yan po yung guide natin para mas makilala po natin ang ating Diyos. Apo, nandyan na po yung sabi nga 66 books ng Biblia para po makita natin yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Nandyan na po yung guide natin. Pero kung papatuloy pa rin po tayo na nagdi-disobey sa kagustuhan ng Panginoon sa atin, hindi po natin mararanasan yung tunay at yung malalim na kaugnayan ng ating Panginoon. Ano po? Kasi sabi, true intimacy with God begins ano po, sa pakikipagpisan natin, sa paglalapit natin sa Panginoon. Ano po, yung paano po natin siya maranasan, dapat lumapit po tayo sa ating Panginoon. Patuloy po natin na mag-draw near sa Kanya. Ano po, lumapit po tayo sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo lalapit sa Panginoon, paano po natin siya makikilala at paano po natin siya mararanasan. Ano po, sabi nga po sa James 4:8, ano po, ang sabi sa James 4:8, "Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded." Ano po, God will never draw near to those who do not draw near to Him. Ano po, hindi po lalapit ang Panginoon para sa atin. Tayo po ang lumapit sa Diyos. Ano po, hanapin po natin ang presensya ng Panginoon para po magkaroon tayo ng malalim, para po mas makilala natin, mas maging familiar tayo sa kalooban ng Diyos sa atin. Ito po yung sinasabi dito sa James 4:8, "We should draw near to God and He will draw near to you." Ano po, hanapin po natin ang Diyos. Ano po, habang mayroon pa tayong pagkakataon na mahanap at malapit pa ang Panginoon. Habang tayo po ay may pinagkakatiwalaan pa ng Diyos, ng bagong umaga, bagong buhay, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Tayo po ay, sabi nga po dito kanina, draw near to Him. Ano po, hanapin po natin, lumapit po tayo sa Kanya para mas lalo natin siyang makilala. Ano po? At yun po yung isang kasiguraduhan po natin kung paano tayo magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya at paano natin siya
tunay na makilala kung di po tayo lalapit sa Kanya. Kung di po natin aalamin yung Kanyang kalooban sa ating buhay, hindi po natin mararanasan ang Kanyang presensya. Sabi nga, certainly God will never draw near in intimacy with the unrighteous. Yung puso po natin ay dapat tama sa mata ng Panginoon para po maranasan natin yung buhay na mayroong malalim na kaugnayan sa Panginoon. Kasi hindi naman talaga pwede magsama ang liwanag at ang dilim. Hindi po natin siya mararanasan, hindi po natin mararamdaman ang Kanyang presensya kung ang puso po natin ay hindi tama sa Kanyang paningin, hindi tama sa Kanyang hindi tama sa Kanyang kalooban. We should, sabi nga po dito, cleanse your hands and purify your hearts. Nakalagay po dito. You should cleanse your heart, and sabi, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. At nawa po ay patuloy natin maranasan ang presensya ng Panginoon sa pagpapatuloy po natin ng ating spiritual na pananampalataya sa ating Panginoon. And of course, mararanasan lamang po ito, sabi nga po, makakaranas lang po ng tunay na intimate na relasyon sa Diyos. Yung sabi po dito, by the blood of Christ, na binago niya, cleansed by the blood of Christ and have received the righteousness at the cross. So yun po yung isang pwede natin gawin. Tayo po ay palaging lumapit sa Panginoon. Dapat maranasan natin yung ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Yung Kanyang dugo na dumanak. Tayo po ay nilinis na ng Panginoon. Ang gusto lang ng Panginoon ngayon ay lumapit po tayo sa Diyos. Lumapit po tayo sa Kanya. And the ultimate model po natin ng tunay na intimate relationship, intimacy with ng ating Diyos ay ang Panginoong Jesucristo mismo. So Jesus is the model of intimacy with God. Yung pakikipag-isa niya sa Diyos Ama. Na talagang wala nang ibang makakahalin tulad pa ng tunay na pakikipag-isa niya. Hindi po natin sabi nga masusuklian or magagaya yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Po dito, wala nang ibang makaka-experience ng tunay na closeness. At dapat ang patuloy po natin maging role model ay ang Panginoong Jesucristo. So ang nakalagay po dito, nakakarakterize po yung ginawa ng Panginoong Hesus sa dalawa, pag-ibig at pagsunod, love and obedience. In love, Jesus came to earth to do the Father's will. To do the Father's will. And He did nothing on His own. So, sa Kanyang pakikipag-isa sa Diyos Ama, wala po siyang ibang ginawa kundi ang kagustuhan ng Kanyang Ama. So, nawa po yun din ang ating makikita na ang kagustuhan ng Panginoong Jesucristo ang mahayag sa atin. Ang kagustuhan ng Diyos sa atin ang mahayag sa atin. Yung will ng Panginoon, kung tayo po ay naghahangad ng tunay at intimate na relasyon sa Diyos, dapat maranasan po natin or dapat maunawaan po natin ang pinaka-role model po natin ay ang Panginoong Jesucristo na wala siyang ibang ginawa kundi ang kalooban po mismo ng Diyos Ama. Even nga po doon sa nung nagpipray siya sa Garden of Gethsemane, sabi niya, naalisin mo yung nahihirapan na siya, na alam niyang mahihirapan na siya. Ang sinabi niya, alisin mo na ito, na yung kanyang mararanasan, kasi alam niya na may mararanasan siyang hindi, sabi nga, di natin kayang magayahin yung kanyang naranasan. Na binigay niya yung kanyang sarili para sa atin. But ano po yung sinabi niya? At sabi niya po, not my will, but yours be done. Yung tunay na relasyon niya sa kanyang Ama. Nawa po yun din ang ating
mangibabaw sa buhay natin. Not my will, but yours be done sa buhay natin. Ano po? Kung tayo po ay may malalim na kaugnayan sa Panginoon, ito po yung masasabi natin sa sarili natin. Not my will, but yours be done. So, Jesus is the perfect example of true intimacy and reflected in obedience as Jesus yielded His will to that of His Father. Ano po? Sinunod niya yung kanyang Ama. So, Jesus Christ is the best and the perfect example of intimacy with God. So, ang Diyos, ang Panginoong Kristo, ang pinaka role model po natin para mag-look up po tayo sa Kanya to have this intimate relationship. Lalo po natin siyang mararanasan. If we hope to attain the true intimacy with God, Jesus must be our model. Kung di-desire po tayo na magkaroon ng tunay at mas malalim na relasyon sa Diyos, tingnan po natin ang buhay ng Panginoong Jesucristo. Siya po ang best and perfect role model to have true intimacy with God. Ano po? Tayo po ay inibig ng Panginoon. Ano po? Through Jesus Christ. Ano po? Through Jesus Christ. So, Jesus ay best example for us. So, nawa po mga kapatid, ang mga tagapakinig po natin, muli sasabihin ko po, siyasatin po natin ang ating sarili. Tayo po ba ay mayroon ng malalim na kaugnayan sa Panginoon? Tayo po ba ay mayroon ng intimacy sa ating Diyos? Tayo po ba ay yung kaugnayan po natin sa Panginoon ay talagang nakapundasyon na? Ano po? Or malalim na yung pagkakilala natin sa Panginoon? Or hanggang sa panahon natin ngayon ay mababaw pa rin na konting problema lang, konting shake lang ng buhay natin, nauuga agad tayo. Ano po, tayo po ay nawawalan agad ng pag-asa. Ano po, ang may tunay na relasyon or intimacy sa ating Diyos, kahit anuman pagdaanan po natin sa buhay, ano po, tayo po ay may kapayapaan pa rin sa puso natin. Tayo po ay may kaligayahan pa rin sa isipan natin. Ano po, kasi sasabihin lang po natin, pag tayo po ay may malalim na kaugnayan sa Diyos, ang lagi natin may isip, may plano ang Diyos sa buhay natin. May plano ang Diyos sa buhay ko. Kaya ako nararanasan ang ganitong sitwasyon sa buhay natin. So, kanya-kanya po tayong sitwasyon sa buhay, pero personal din ang pakikipag-isa sa Panginoon. Ano po, kung tayo po ay may malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos, yung intimate, kung kilala natin ang Diyos, ang kanyang kalooban, ang kanyang kagustuhan sa buhay natin, yung mga problema natin, yung mga nararanasan natin at mararanasan pa sa mga darating na panahon, sasabihin lang po natin salamat sa Diyos. Ano po, dahil hindi niya tayo papabayaan. Ano po. So, nawa po ay patuloy po natin na makita ang sarili natin na kasama ang Diyos. Ano po, naakay-akay tayo na palagi ng ating Panginoong Jesucristo. May problema man sa wala, ano po, hanapin po natin ang ating Panginoon. Huwag po na po natin hintayin na magkaroon tayo ng problema para maghanap tayo sa Panginoon or tumawag tayo sa Panginoon. Sabi ko nga po, may problema man sa wala, masaya man o malungkot, hanapin po natin palagi ang kalooban ng ating Diyos sa buhay natin. Ito po yung intimacy ng ating relasyon sa Diyos. Again, the role model ng tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos ay ang Panginoong Jesucristo po mismo. We should look up to Him as a role model to have an intimacy sa ating Diyos. Nawa po makita natin at malaman natin kung saan na tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Lalo po natin maranasan ang kanyang biyaya pag lalong lumalalim ang ating relasyon sa ating Panginoon. So, nawa po sa umagang ito, sa lahat ng tagapakinig, ay siyasatin po natin ang ating sarili. Tayo po ba ay may intimacy
sa ating Panginoon? Tayo po ba ay sabi nga, mababaw yung pagkakilala sa Panginoon? Hindi pa po huli ang lahat. Ano po? Tayo po ay patuloy na, sabi nga po niyan, ay tumawag sa Panginoon. Tayo po ay hanapin po natin ang presensya ng Diyos sa atin. Dapat we should be excited always na maranasan ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Nawa po sa mga ito ay ang Diyos po mismo ang kumakatok sa puso natin. Especially yung mga naghahanap ng tunay na relasyon sa Panginoon. Nawa po marinig natin ang pangungusap ng Panginoon sa oras na to o sa araw na ito, kung anong oras man tayo makakapakinig. Nawa po ay makita natin ang sarili natin, na ang Diyos ay kailangan natin sa lahat ng pagkakataon. So, hopefully and I pray na nawa po tayo po ay patuloy natin maranasan ang kanyang kalooban. Tayo po yung manalangin sa ating pagtatapos sa umaga ito. Aming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa patuloy mong pagkilos sa bawat isa, Panginoon God. Salamat po, Ama, na kami ay patuloy mong pagkakatiwalaan, Panginoon God, na yung salita, Panginoon God. Muli po, Diyos, sa bawat nakapakinig ng mensahe mo sa umagang ito, nawa po ang puso ay makita nila, Panginoon, kung nasaan na ang kanilang relasyon sa inyo, Panginoon. At kung yung mga naghanap ng tunay na relasyon sa inyo, Panginoon God, Lord, nawa kasumpungan mo po sila sa umagang ito at maranasan nila, Panginoon, ang tunay na biyaya ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, na binigay mo yung buhay mo, yung sarili mo, Panginoon, para sa bawat isa, Panginoon God. Salamat po, O Diyos, muli magkaroon nawa, Panginoon God, ng malalim na kaugnayan sa inyo, Panginoon, ang iyong mga anak. Makilala ka pa nila, Panginoon. Makilala ka pa namin, Panginoon God, ng mas malalim. At yung kalooban mo ang masunod namin, Panginoon God. Gaya ng yung sinabi, Panginoon, not your will, but not my will, but your will be done. Nawa po, yun din ang aming balaging masahe, Panginoon God, na hindi yung kalooban namin ang masunod namin, kundi yung kalooban mo sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, muli pagpalain, Panginoon God, ang mga kapastoran namin, Panginoon God, ang omnipastors, Lord God, Lord, sa lahat ng may mga karamdaman. I pray, Lord God, for strengthen them, Lord God, physically, Lord God, and patuloy mo silang pagkatiwalaan, Panginoon, kalakasan, Panginoon God, at yung patuloy, Panginoon God, naghahanap ng tunay na relasyon sa iyo, Panginoon God, sa oras na to, nawa po ay pagkatiwalaan sila, Panginoon God, ng iyong presensya, Panginoon God. Lord, bless this radio station, Lord God, na ginagamit mo, Panginoon. At patuloy, Panginoon God, ikaw ang mahayag, Panginoon God, sa lahat ng uupo dito para magpahayag ng iyong salita, Panginoon God. Salamat po, Ama, at patuloy na pagpalain ang radio station na to, Lord God. At patuloy ka po, Panginoon God, na mapaglingkuran, Panginoon. Salamat po, ikaw ang Diyos, ikaw ang patuloy na mahayag, at sa buong maghapon, samahan mo ang iyong mga anak, patuloy na gamitin para sa iyong kalulahatian lamang, Panginoon God. Salamat po. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, salamat po sa ngalan po ng AMNI or Alliance of Ministries in Metro Naga. Ako po muli ay si John Mark Alances po. At susunod na po ang programang Kakampi News Network ni Sir June Bernas. Sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal.
Panginoon.